Share ko lang po sa inyo mga kapatid. Bakit kaya? Bakit kaya hinahintulutan ng Diyos ang pagdurusa? Ang Diyos ba ang sanhi ng pagdurusa sa daigdig? Anong usapin ang ibinangon sa hardin ng Eden? Paano kaya papawiin ng Diyos ang mga epekto ng pagdurusa ng tao? Simulan ko na. Pagkatapos ng isang hilakbot na labanan sa isang lupaing sinalanta ng digmaan, inilibing ng sama-sama ang libu-libong napatay na sibilyang babae at bata sa isang hukay na napalilibutan ng maliliit na krus. Ang bawat krus ay may nakasulat na bakit kung minsan iyan ang pinaka masakit na tanong sa lahat. Malungkot na itinatanong ito ng mga tao kapag namatayan sila ng kanilang inosenteng mga mahal sa buhay, nawasak ang kanilang bahay o dumanas sila ng labis-labis na pagdurusa. Dahil sa digmaan, sakuna, sakit o krimen, gusto nilang malaman kung bakit sumapit sa kanila ang gayong mga trahedya. Bakit kaya pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa kung ang Diyos na Jehovah, mga kapatid, hindi talaga yun yung pangalan ng Lord. Wala talaga yun sa Bible. Nilagay lang yan. Ay makapangyarihan. Ulitin ko, bakit kaya pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa kung ang Diyos na Jehovah ay makapangyarihan sa lahat, maibigin, marunong at makatarungan? Bakit punong-puno ng pot at walang katarungan ang daigdig? Napag-isip-isip mo na rin ba ang mga bagay na ito? Malibang itanong kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa, nangangamba ang ilan ng pagtatanong ng gayon ay nangangahulugan na wala silang sapat na pananampalataya o nawala silang galang sa Diyos. Gayunman, kapag binasa mo ang Biblia, masusumpungan mong naitanong din ang mga ito ng mga taong tapat at may takot sa Diyos. Halimbawa, tinanong ni Propeta Habakuk si Jehovah, ang Panginoon, bakit mo ipinakikita sa akin yaong nakasasakit at patuloy kang tumitingin sa kabagabagan, at bakit nasa harap ko ang pananamsam at karahasan, at bakit may pag-aaway, at bakit may hidwaan? Yun yung verse. Tingnan nyo, mas maganda tingin yung verse. Pinagalitan ba ni Jehovah ang tapat na propetang si Habakuk dahil sa pagtatanong niya ng gayong mga bagay? Hindi. Sa halip, inilakip ng Diyos ang taimtim ng mga salita ni Habakuk sa kinasiyang ulat ng Biblia. Tinulungan din siya ng Diyos na maunawaan ng higit ang mga bagay-bagay at magkaroon ng mas matibay na pananampalataya. Ganyan din ang gusto gawin ni Jehovah ng Diyos para sa iyo. Tandaan, itinuturo ng Biblia na siya ay nagmamalasakit sa iyo. Napopuot ang Diyos sa kasamaan
at sa pagdurusang idinudulot nito ng higit kaysa kanino pa man. Kung gayon, bakit labis-labis ang pagdurusa sa daigdig? Bakit labis-labis ang pagdurusa? Tinanong ng mga taong mula sa iba't ibang relihiyon ang kanilang relihiyosong mga lider at guro kung bakit labis-labis ang pagdurusa. Kadalasan, ang sagot ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ang pagdurusa at na matagal na niyang itinakda ang lahat ng magaganap, pati na ang kapahamak ng mga pangyayari. Marami ang sinabihan na ang mga daan ng Diyos ay mahiwaga o nagpapasapit siya ng kamatayan sa mga tao, maging sa mga bata, upang makasama niya sila sa langit. Gayunman, gaya ng natutunan mo, hindi kailanman naging sanhi ng kasamaan ang Diyos na Jehovah. Sinasabi ng Biblia, malayong gumawi ng may kabalakyutan ng tunay na Diyos at gumawi ng di makatarungan ang makapangyarihan sa lahat. Alam mo ba kung bakit may kamaliang isinisisi ng mga tao sa Diyos ang lahat ng pagdurusa sa daigdig? Kadalasan na sinasabi nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil inaakala nilang siya ang tunay na tagapamahala ng sanlibutan ito. Hindi nila alam ang isang simple ngunit mahalagang katotohanan na itinuturo ng Biblia. Natutuhan mo ang katotohanan iyan sa Kabanata 3 ng aklat na ito. Ang tunay na tagapamahala ng sanlibutan ito ay si Satanas na Diablo. Maliwanag na sinasabi ng Biblia, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isang balak. Yun ay no. Totoo yan mga kapatid. Ayun na yung verse ha. Ayun yung verse na ang namumuno dito sa mundo ay hindi ang Diyos kundi si Satanas. Totoo yan. Kasi kung ang Diyos ang namumuno dito sa mundo, di sana walang sakit, karamdaman, walang digmaan, no? Kung pag-isipan mo ito, hindi ba makatwiran naman iyan? Ipinakikita ng sanlibutan ito ang personalidad ng di nakikitang espiritong nilalang na nagliligaw sa buong tinatahang lupa. Si Satanas ay lipos ng pagkapuot, mapanlinlang at malupit. Kaya ang sanlibutan sa ilalim ng kanyang impluwensya ay puno ng puot, panlilinglang at kalupitan. Iyan ang isang dahilan kung bakit labis-labis ang pagdurusa. Ang ikalawang dahilan ng labis-labis na pagdurusa ay ang pagiging di sakdal at makasalanan ng sanlibutan. Mula nang maganap ang rebelyon sa Hardin ng Eden, gaya ng tinalakay sa Kabanata 3, may tendensya ang makasalanang mga tao na makipagtunggalian upang maging angat sa iba, at nagbunga ito ng mga digmaan, paniniil at pagdurusa. Ang ikatlong dahilan
ng pagdurusa ay ang panahon at ang di inaasang pangyayari sa isang sanlibutan walang Diyos bilang mapagsanggalang na tagapamahala. Maaring magdusa ang mga tao dahil nagkataong nasa maling lugar sila sa maling pagkakataon na aaliw tayong malaman na hindi ang Diyos ang sanhi ng pagdurusa. Hindi siya ang may gagawa ng mga digmaan, krimen, paniniil o maging ng likas ng mga kasakunaang nagiging dahilan ng pagdurusa ng mga tao. Gayunman, gusto nating malaman kung bakit pinahihintulutan ni Jehovah ang lahat ng pagdurusang ito. Kung siya ang makapangyarihan sa lahat, may kapangyarihan siyang patigilin ito. Kung gayon, bakit ayaw niyang gamitin ang kapangyarihan iyan? Tiyak na may buting dahilan ng maibiging Diyos na kilala natin. Ayun lang po, Lord. Ayun lang po mga kapatid. Like, follow, and share. Like and follow and share po mga kapatid. And follow, like, and share. Ayun lang po. Ilalagay ko dito yung pwede ko ilalagay dito yung IG, yung Instagram IG. Yan na. Okay na, thank you po, maraming salamat po sa inyo. At ay lang para sa araw na to, and God bless sa inyo. Ayun lang, maraming salamat. Goodbye.